Isang pinagpalang umaga. Brother Ernie, how are you? Great joy to see you as we continue to reflect, allow ourselves to be challenged, if not empowered, no, by the Easter season. Sapagkat tayo po ay mga patotoo, tayong mga nagkapatotoo na si Jesus ay buhay. Amen? No? Siya'y nagtagumpay, 2,000 taon na nakakaraan. At siya'y kapiling natin sa araw-araw ng ating buhay sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. No? We are an Easter community. Hindi tayo Christmas community. Tayo po'y Easter. No? Sa pag-Christmas, dumating pa lang si Lord. Hindi pa tayo nililigtas. No? Kailan niya tayo niligtas? Easter. Ito na tayo niligtas, ang Pasko ng pagkabuhay. Kaya nga nung last Easter Sunday, nag-renew tayo ng ating binyag. Naalala nyo? We renew our baptismal promises, maging tapat kay Lord at talikdan ang ating kasalanan at masamang gawain. No? Ang tunay na Pasko ay Easter. Yan ang tunay na Pasko. Nanggaling sa Paschal candle. Paschal lamb. Root word Passover sa Old Testament, which means pagliligtas ng Panginoon. Eh yung Christmas, yan po ang maligayang pagsilang ngayon. Kaya ang tunay na maligayang Pasko ay ngayong Easter. Kaya batiin ko kayo, maligayang Pasko. Batiin ang katabi ng maligayang Pasko. Ayan. Brother Ernie, parang hindi sila naniniwala sa akin. Palagpakan natin ang Panginoon. Ayan, no? Kaya mahalaga yung Easter, no? Sabi nga ni St. Paul, if Jesus did not resurrect, our faith is in vain. Alang kwenta pananampalataya natin, kalokohan ng pagkapari ko. Walang kwenta ang St. Peter, Catholic Charismatic, kung si Kristo'y namatay lang at hindi muling nabuhay. Kung hindi siya nabuhay, hindi siya ang Savior of the world. Hindi siya ang Mashiach. Sabi niyo nga, Mashiach. Ayan, no? The Messiah. Ayan, hindi siya, no? Pero alam natin ang kwento. Bagamat siya'y pinatay ng tao nang dahil sa pagkakasala, siya'y binuhay muli ng Panginoon. Sabi nga sa first reading, the author of life came and you killed him. But God raised him from the dead and we are the witnesses. Tayo ang mga saksi. No? So anong ating kailangan patuloy na namnamin ngayong panahon ng Easter? Unang-una, He rose from the dead. Importante yan, ha? Siya'y nagtagumpay sa kamatayan. No? Mahalaga yon, sapagkat ang hangganan ng buhay ng tao sa mundo ay kamatayan. Yan ang hangganan. Yan ang limit of man's existence on earth until you die. Yan daw ang great social equalizer. Ikaw man ang pinakamakapangyarihan, pinakamatalino, pinakamayaman, mamamatay ka din. Yan, di ba? Lahat tayo. Pantay-pantay tayo, mamamatay tayo lahat. Amen? O, yan, no? Alam natin yan. At yan ang hangganan ng kabuktutan ng tao. Kung mayroong kasamaan ng tao, ang hangganan ng kasamaan ng tao, patayin mo, kaaway mo. Ayan, no? Hanggang dyan lang. Tapos na tayo. At pinatay nila si Kristo. 2,000 taon na nakakaraan. Kasamaan ng tao, kawalangyaan ng tao, karahasan ng tao, kapalpakan ng tao, pinatay natin ang Diyos. Ngunit alam natin ang kwento. Pagkaraan ng 3 araw, siya'y nabuhay na magmuli. Amen? Historical. Hindi siya isang katang-isip. Historical. Hindi siya multo. Historical. Hindi siya resuscitation. Resuscitation, namatay ka, pero binuhay ka ng mga doktor uli. Hindi. Naniniwala tayo siya'y namatay. At ang bumuhay sa Kanya ay hindi tao. Ang bumuhay sa Kanya ay ang Diyos. Amen? No? At ang tagumpay ni Kristo, ang simbolo, no, ng Kanyang tagumpay sa mundong ito. Tagumpay sa kasalanan, tagumpay sa lahat ng uri ng kasamaan, tagumpay sa kamatayan. No? Kaya tayo ay narito upang maging saksi that Jesus rose from the dead, symbolizing His victory over all victories.
Wala nang tagumpay. Nahihigit pa kung hindi sa tagumpay ni Kristo. Kaya ang sigaw ng mga unang Kristiyano, Jesus is Lord. Sabihin natin, Jesus is Lord. Ayan, no? At hindi sila natatakot. Hindi sila natatakot. Kahit yung panahon na yon, merong ibang Lord. Merong ibang Diyos yung panahon na yun eh. Si Caesar, ang Diyos. Caesar is Lord during that time. Siya ang hari ng mundo. Si Augusto Caesar, siya ang Diyos ng panahon na yon. Pero hindi natakot ang mga alagad. Sinabi nila, ang tunay na Diyos ay si Jesus. At ganong katindi ang kanilang katapangan at pananampalataya, handa silang mamatay sa ngalan ni Jesus. Big time, no? At alam natin ang kwento. Naghandog ng buhay si Pablo, si Pedro, ang mga unang alagad. First 300 years, ang ating mga santo at banal ay martir. Mantakin mo yan, no? Ako hindi ko lubos maisip eh. Ewan ko lang kung maisip nyo, no? Handa kayong maghandog ng buhay para kay Lord. Ayan, no? Handa mong ihandog ang buhay mo para kay Lord, no? Ganong katindi ang kanilang conviction. Sabihin nyo, conviction. Ayan, no? Kaya wag nating gawing ritual lang ang Easter. Easter is a very powerful revolution of God, no? Ito ang revolution ng Diyos sa mundong ito. No? Gusto ng Panginoon baguhin ang mundong ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Kristo. Jesus rose from the dead. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Yan, okay? Ipagdasal natin yung pananampalataya natin kasing tibay ng pananampalataya ng mga alagad. Di ba, no? Huwag natin itago ang ating pananampalataya. Ipagmalaki natin sa mundo, Jesus is Lord. Tulad ngayon, marami na naman naghahari-harian sa mundo. Kaya mahalaga yung ating patotoo. Si Jesus ang dapat nating Diyos. Ano pangalawang itinuturo ng Easter, no? Ang pangalawang tinuturo, when Jesus rose from the dead, He ushered a new way of life. Nang si Kristo muling nabuhay, binuksan niya ang isang bagong buhay. Bagong buhay. Sabi nga ni Pope Benedict, evolutionary leap. Nagbukas ang Diyos ng bagong realidad ng buhay. Ang alam nating buhay, ito lang nakikita natin sa mundo. Nang si Kristo muling nabuhay, mayroong bagong buhay na binuksan ng Panginoon. Buhay langit. Buhay na walang hanggan. No? Buhay, grasya ng Diyos. Do you believe that? Amen? Binuksan niya ang bagong buhay. Hindi natin nakikita, pero totoo. Merong buhay na walang hanggan. Merong langit. Merong kaharian ng Diyos. At itong binuksan ni Kristo nang siya'y muling nabuhay. At ang karanasan ng bagong buhay, ano yung unang binanggit ni Kristo nang siya'y muling nabuhay? Ano yung unang word na sinabi niya? Shalom. Sabihin niyo, shalom. Ayan, no? The powerful word. Nang siya'y muling nabuhay, hindi siya nagalit sa kanyang mga alagad. Nabalimbing na mga unyango na nagtaksil sa kanya. Mga walang ya kayo! Taksil! Hindi, sinabi niya, shalom. Ayun. Shalom. Sabi mo nga sa katabi mo, shalom. Ayan, no? Ibig sabihin niya na ay kapayapaan. Di ba? Kapatawaran. Di ba? Kagalingan. Kabutihan. Kasaganaan. Kaligtasan ay mapasa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay at maghari sa mundo ang shalom ng Diyos. No? Jesus opened a new way of life. Shalom. No? Yan ang tanda na buhay ang Panginoon. Nagtagumpay si Kristo. Nagahari sa puso natin. Pinagaharian tayo ng shalom. Ayan, no? Shalom. No? Ito yung isang napakagandang buhay. Sabi nga sa Acts of the Apostles, no? Walang nagugutom, walang nangangailangan. Sapagkat lahat ay pinagaharian ng shalom. Diba? Walang nagugutom, walang nangangailangan. Lahat ay nagtutulungan, lahat ay nagbibigayan, lahat ay nagpapatawad, lahat ay nagkakaisa. Acts of the Apostles, chapter 4. Shalom. Diba? Sana napakagandang buhay yan, ano? Sana ganyan ang buhay natin.
para bagang langit sa lupa. No, langit sa lupa. Sabi nga sa Our Father, di ba? Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Maghari sa lupa ang langit. No, di ba? Kaya yan ang ating pagnilayan. Are we witnessing to a life of shalom? Shalom sa bawat isa. At ang pangatlo at panghuli, huwag natin kalilimutan, the Easter is not only that Jesus rose from the dead and He ushered a new way of life, Jesus also demands everything or nothing. No, nang si Kristo'y muling nabuhay, ang katotohanan na pinapahayag ng Diyos ay siya nga ang tunay na Diyos at tagapagligtas. Lahat ng kanyang sinabi, lahat ng ginawa niya ay totoo. Lahat ng sinabi niya, I am the way, the truth, and the life, totoo yun. Nang sinabi niya, I am the vine, you are the branches, totoo yun. Di ba? Come to me, all who are heavily laden, and I will give you rest, totoo yun. I have the resurrection and the life. Lahat ng sinabi niya, lahat ng ginawa niya, totoo. Bakit? Siya'y muling nabuhay. Amen? No? Kaya dapat siya ang ating sundin, sundan, at magpasakop tayo sa Kanya. Kaya nga sabi ni Kristo, it's either you're with me or against me. Kung naniniwala tayo kay Jesus, dapat hindi pwedeng 50%. Hindi pwedeng 75%. Kailangan 100%. No? We surrender our life to God. If He is who He is, then we have to surrender our life entirely to God in Jesus Christ. Amen? Siya ang masusunod sa mundong ito. Hindi tayo. Siya ang masusunod. Yan ang problema natin sa mundo. Iba-iba ang paniniwala ng tao. Di ba? Meron tayong idolatry of freedom. Sabi nyo nga, freedom. No? Idolatry. Ginawa nating Diyos ang kalayaan. Yan ang sigaw ngayon ng mga tao sa mundo eh. Yung karapatan ko. May rights. Puro rights tayo ngayon eh. No? Yung kalayaan. Ang gusto natin, tayo ang magpasya kung anong gusto natin gawin sa buhay natin. Tayo magpasya kung ano tama o mali. Yan ang kalayaan eh. Ano ibig sabihin ng kalayaan? Karapatan mo na magpasya sa buhay mo. Amen? Kung ano tama at mali, ikaw magdedesisyon. Amen? May mali doon. May problema doon. Bakit? Yung tama sa akin, mali sa'yo. Yung mali sa'yo, tama sa akin. Kasi iba-iba pananaw ng tao. Amen? Kaya delikado yung kalayaan. Bakit? Makakagulo tayo. Mantakay mo yung tama sa'yo, mali sa akin. Yung mali sa akin, tama sa'yo. Tayo sa bahay, hindi tayo magkasundo. Sa opisina, hindi tayo magkasundo. Sa bansa, hindi tayo magkasundo. Sa mundo, hindi tayo magkasundo. Kasi nga, inabuso natin ang kalayaan. Inabuso natin ang kahulugan ng kalayaan. Kaya nga sabi sa katekismo, what is evil? Evil is the abuse of freedom. No? Ginawa nating Diyos ang ating sarili. Ako magpapasya. Kung ano tama at mali. Adali, Diyos ka. Ayan, no? Hindi naman tayo Diyos. Amen? Kaya yan ang ibig sabihin kung naniniwala kay Jesus. Siya ang masusunod. Ano tama, anong mali? Ano sabi ni Lord? Ano tama at mali? Ano ginawa ni Lord? Ayan, no? Kaya nga sabi nga sa second reading, di ba? Pag tayo tapat sa salita ng Diyos, the love of God will be perfected in our lives. Magiging perpekto ang pag-ibig ng Diyos kapag tayo sumunod kay Kristo. Kaya ang basehan natin kung sino tama at mali, hindi sarili natin. Ang basehan natin ng tama at mali, si Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Ayun. Yun ang ibig sabihin niyan. Why? Because Jesus is victorious. Nagtagumpay si Kristo sa mundong ito. Kaya pag sinunod mo si Kristo na nagtagumpay, magtatagumpay ka din. Pag sinunod mo ang Panginoon sa buhay mo. Pag sinunod mo lang ang sarili mo, delikado yan. Kaya nga pumapalpak tayo eh. Ilang beses ka na nagpasya, palpak. Yan, no? Marami ka nang ginawa, palpak. Kaya, no? Pero minsan, kumbinsido ka, palpak pa din. Ayan, no? Ilang negosyo na, ang pinasok mo, nalugi ka.
Ilan na ang ginawa mo? Pumalpak. Kasi palpak ang tao eh. Pero God is perfect. Amen? Yan, no? And God wants us to be perfect. Sabi niya, be perfect, for your Father is perfect. Kaya yan ang mahalaga sa pangatlo. Christ Jesus demands everything or nothing. Kung naniniwala tayo kay Jesus, dapat buong buhay natin, isuko natin sa Panginoon. Amen? Kaya mga kaibigan, mga kapanalig, sa pagpapatuloy ng ating Easter, Easter is something radical. No? Hindi ito simpleng devotion lang. Huwag natin palampasin ito. It's very radical, revolutionary, something explosive. Di ba? Babaguhin ng Easter ang buhay natin kapag tayo naging tapat sa kahulugan ng pagkabuhay ni Kristo. Una, He rose from the dead, nagtagumpay siya sa mundong ito. Pangalawa, He opens a new way of life, shalom. At pangatlo, He demands everything from us or nothing. Amen? It's either you with me or against me. Kaya tumayo tayong lahat at sabay-sabay tayong magpahayag ng buhay na pananampalataya. Thank you for joining us. View our past broadcast on the St. Peter Community YouTube channel and St. Peter Community Facebook page. Don't forget to like, to share, to subscribe, and hit the bell so you can be notified on our upcoming activities. Maraming salamat po at laging tandaan, unahin natin lagi ang Diyos.